Framework ng DepEd para sa equalized public and private schools sa bansa at ang Tara Basa Tutoring Program, ating alamin kasama si Pasig City Representative Roman Romulo, ang chairman ng House Committee on Basic Education and Culture. Congressman Romulo, magandang tanghali po. Yes, magandang tanghali, Nina, at syempre kay Yusuf Marge at sa lahat na nakikinanood. Good afternoon po sa ating lahat. Congressman, sa isang Yes, po. maikling explanation po siguro, no, pakikwento mo sa amin itong inilunsad ng Department of Education na Public-Private Education Complementary Framework. Ano po ang kahalagahan at layunin nito? Well, unang-una po, no, Nina, alam naman po nating lahat na pag pinag-usapan ng edukasyon sa ating bansa, hindi lang naman DepEd schools ang pinag-uusapan. Meron po tayong mga estudyante na naka-enroll po sa ating mga private schools. At marami rin po tayong private schools. Hindi lang po yan yung malalaki, meron tayong medium-sized and small-sized. Noong panahon ng pandemic po, kung maalala po nating lahat, ay medyo nagkaroon po talaga ng mga challenges ang ating mga private schools. At noong panahon po na yun, humihingi na po sila ng mabuksan muli ang mas closer na coordination with the Department of Education and yung executive branch po natin. Kaya makikita po natin, ito na po siguro yung renewed effort ng ating DepEd, ng ating executive department, na muli po talaga mabigyan ng, mabalik po yung sigla ng partnership ng ating public DepEd and ating private schools. Congressman Romulo, maaari niyo po bang ipaliwanag kung paano po makakatulong itong inilunsad na framework sa decongestion ng ating mga public schools? Siguro po, no, ang masasabi ko po dyan talaga, kung maalala po ninyo, meron tayong discussion before dito rin sa Laging Handa na sa ating, sa Kongreso po, ay meron na pong pinag-uusapan na expanded voucher, e-GASPE na bill. Sa kasalukuyan po kasi, ang ating mga DepEd schools ay punong-puno na po ng estudyante. Pero ang voucher system natin ay para sa grades 7 to 10, at dahil sa K-12 program, nagkaroon din po ng voucher system sa 11 and 12. Pero ang bulto ng estudyante po ng DepEd schools natin ay nasa elementary po. Yan yung grades 1 to 6. Alam na rin po natin na meron tayong backlog sa ating mga number of classrooms na constructed. During the pandemic, sinabi rin po sa atin ng private schools na maraming estudyante ang hindi na nagpatuloy na pag-aaral sa private schools natin. So meron silang spasyo doon. So hopefully po, no, with the passage po of this e-GASPE law, expanded e-GASPE law, ay magkakaroon talaga ng complementary partnership po talaga ang public and private schools natin. Kasi lalo-lalo na po sa mga urban centers, kung nasa napakaraming estudyante sa DepEd schools natin, wala na pong buildable space. Mahirap na po kahit na merong pondo ang gobyerno, ang pagtayo naman po ng mga silid-aralan ay napakahirap po, or kung hindi man yun ay kailangan napakatataas na po ng mga strukturang itatayo. Meron naman po tayo mga private schools. Kalat po yan sa buong Pilipinas, sa urban centers, sa mga rural areas, na ang importante lamang ay masigurado ng DepEd na kalidad ng edukasyon doon, ay pag napasa po itong bill na ito, ay pwede po nating mahinga ng tulong, magkaroon ng tunay na partnership para yung mga hindi na talaga kakasya po sa DepEd schools natin ay makapag-enroll rin dito sa ating mga private schools. Okay, Congressman Romulo, ano po ba ang ratio ngayon ng mga estudyante sa classroom at yung teacher sa ating mga public schools, lalo na po sa elementary na sabi nyo nandun yung bulto ng mga estudyante? Yes, Nina, ang totoo po niyan, ang ginagawa pa rin, in fairness po sa Department of Education, ang ginagawa pa rin po nila, tinatry pa rin nila i-maintain yung 1:50. Ang nangyayari po sa ibang mga paaralan talaga nag-e-exceed dyan. Pero, Nina, ang nangyayari, may double shift at meron mga triple shift. At alam rin po natin na ang ginawa ng iba, bungad na rin siguro nung pandemya, ay meron tayong hybrid ano, para siguro, sa totoo, sinasabi po doon, ay para para kahit papaano meron pa rin tayong mga pag-alaga po sa kalusugan ng ating mga mag-aaral at sa ating mga guro. Pero kung titingnan po natin, despite the fact na mini-maintain yung
yung ratio na 1:50, minsan may lagpas naman po dun sa totoo. Ang ginagawa po ay shifting na lang. Meron mga pang-umaga, may first shift, may second shift, at sa iba po, nabalitaan namin, meron pa ring third shift. Doon natin may kita po na talagang hindi na po talaga kaya yung bulto at dami ng estudyante sa ating DepEd schools. So, sir, kakayanin po kaya ng mga private schools na i-accommodate yung dami ng mga estudyante na let's say yung mag-overflow from the private? And papaano po ba yun? Papaano sila magbabayad? Will they be scholars or magkakaroon sila ng special na tuition? Well, Nina, under the proposed bill, yung expanded gospel bill, unang-una po ang unang titingnan yung kalidad ng paaralan. Hindi naman po tayo pwede na access lamang, meaning, at of course, titingnan po ilan yung ating private school sa iba-ibang lugar, ilan po yung kakayanin nila, pero mahalaga rin po dyan at dapat hindi mawala sa usapin ay yung kalidad rin po ng edukasyon dun sa private school. Kasi kung hindi rin naman po papasa sa standards ng ating Department of Education under the proposed bill, ay siguro hindi naman po natin dapat ilagay yung ating mga estudyante dyan. Kailangan pa rin tayo mag-construct, mag-build, maghanap po ng lugar kung saan makaka-build ng schools. Kasi po, ang mahalaga po ay yung kalidad ng edukasyon. Nakita po natin, Nina, in the last 2 PISA examinations, ang importante po talaga ay ma-improve natin yung quality of education. So, tama ka, isa sa mga dapat gawin ay magkaroon po ng private school mapping sa buong Pilipinas para alam natin kung saan-saan meron mga private schools. Pangalawa, kapasidad ng bawat private school, pero hindi dapat mawala sa usapin na yun at kakambal po ng usapin ng access ay kung may kalidad ng edukasyon yung private school na yun. Base po ba sa inyong assessment, ano ho ba ang pagkakaiba at learning programs ng public versus private schools? Sa totoo din niya, ang private schools naman kasi ay mas may flexibility, mas may leeway dun sa kanilang tinuturo ng mga subjects. May batayan na binibigay ng DepEd na kailangan sundan, pero iba pa rin po talaga yung DepEd schools natin, yung programa po nila, in the sense po na talagang na may standard po ang DepEd sa subjects po na tinuturo. Doon po sa ating mga private schools, kahit papano, sinusundan pa rin yung standards pero mas may flexibility po. Pangalawa po, na isang malaking pagkakaiba ng private schools po natin at ng DepEd schools, sa DepEd schools natin, bago ka makapagturo, ay kailangan po ikaw ay nakapasa po sa LET examination para maging regular teacher po sa ating DepEd schools. Yan naman po ay mas flexible rin po yung sa ating mga private schools. Congressman Romulo, na-mention niyo nga po earlier, di ba, yung kalidad po ng mga private institutions po na ito, na it's very important po for this program to be successful. In your own opinion po, ano po ba yung mga identified na mga qualities for education na kailangang ma-improve na maaari nating makuha from a private school institution? Well, una-una, based on the exams that we take, yung mga international assessment, talagang ang fino-focusan po niyan ang tinatawag na functional literacy, meaning reading comprehension, basic mathematics, at science. Age-appropriate po lahat yan. So, ang sinasabi po natin sa bill natin, sa Expanded Gospel Law, bill, para makita po natin kung kalidad ang edukasyon sa isang private school, wag na po natin tingnan yung tinatawag, yung ginagawa po sa kasalukuyan na input-based. Yung titingnan yung vision, mission ng paaralan, titingnan yung number of classrooms, yung size, kung meron silang laboratory, ang sinasabi natin sa bill na ito, iisa lang dapat natin tingnan. Outcomes-based na lang tayo. Meaning, dapat may regular na examination na ina-administer ang DepEd dito sa mga private schools na gustong mag-avail ng vouchers. At base po doon, dapat makita ng DepEd kung nafulfill po yung reading comprehension, yung basic mathematics and science age appropriate. At dapat yun yung batayan po nila, yung outcomes-based, yung test po na yun, yung assessment na ibibigay ng DepEd sa private schools.
Alright, na actually bilang isang magulang, no, Yusek Marge, nakikita ko my kids go to a private school and meron naman pong assessment na binibigay ang DepEd para ma-assess po yung mga estudyante. Tapos pag lumabas, sasabihin nila ano ba yung areas for improvement, saan kayo magaling. So it's great to also get feedback from DepEd. Hindi porket minsan private school ang feeling nila, 'di ba? Pero yung pala meron pa rin, marami pa rin po tayong matututunan dahil iba rin talaga ang quality pag DepEd ang pinag-uusapan. Ngayon po sa inyong opinion, kailan din po ba o kailangan din po ba ng adjustments pagdating sa paraan ng pagtuturo para sa mga guro o yung mga facilitators po from public schools? Yes. Nina, sa totoo po, no, isa sa talagang naging malaking balakid po para sa quality of education, sa pananaw ko po, ay masyadong congested ang curriculum. Under the K-12 curriculum, napakaraming competencies, napakaraming subjects, and even the manner of teaching ay medyo medyo may challenge po talaga. And I'm referring po yung mga ginawa po nila na mga ways of pagtuturo. Kaya ang sinasabi po natin, the way moving forward is first to decongest the curriculum. Nagawa na po yan. In fact, the number of competencies, nababaan na po yan. Yung original po niyan was about 15,000 plus competencies. During the time of Secretary Briones, nababa po niya yan to a little more than 5,000. Tinawag po niyang most essential learning competencies. Ngayon po, sa bagong administrasyon natin, binabaan na po nila yung competencies pa, pero mas mahalaga, binabaan rin po nila yung number of subjects. Kung maalala po natin, naglunsad po silang tinatawag na matatag curriculum, wherein for K to 3, kung saan pinapilot na po ngayon dapat yan, ay ginawa nilang 5 subjects lang ituturo para nakafocus tayo doon sa functional literacy. Yan po yung para sa akin susi po yun eh. Kailangan natin ma-decongest ang curriculum, kailangan natin mababaan ng subjects para na nakafocus sa functional literacy. Ngayon, paano makakatulong sa teacher yon? Dahil dati, o sa kasalukuyan po, hindi pa naman po fully implemented yung matatag curriculum. Sa kasalukuyan po, yung teachers, napakaraming competencies ang tinututukan po nila. Pangalawa, sa number of subjects po na kailangang ituro, medyo malawak rin po yung scope ng kailangan nilang pag-aralan. Pagka na-focus na po natin yung ating pag-aaral, yung ating curriculum dun sa basic na functional literacy, na yung competencies po ay talagang madi-develop yung kakayahan ng bata, ay may kita po natin kahit sa ating teachers, madi-decongest rin po yung workload sa kanila, makaka-focus po sila sa essentials, which is basically really making sure na may reading comprehension, age-appropriate, meaning po hindi lang marunong magbasa. Kailangan na intindihan yung binabasa. Age-appropriate po, hanggang grade 12 po yan. Pangalawa, yung basic mathematics po, yung mathematical skills, which is also age-appropriate. As you grow up the levels po, no, yung reading, mathematics, becomes more complicated. It's building blocks po siya eh. So kung sa una pa lamang, medyo may challenges sa dami ng subjects, sa dami ng competencies, paano pa po yung next level? At para sa guro rin po, mahirap rin po yun. Nagiging challenge rin po yun. In fact, yun rin ang isa sa complaints na narinig namin sa aming committee. Kaya pagdating po nitong, pag talaga na fully implement itong matatag curriculum, yung subjects po ay doon tayo makafocus sa talagang basics, yung functional literacy, reading comprehension, basic math sciences. Tingin ko po even sa paraan po ng ating mga guro, sa parte ng ating guro, ay medyo makikita natin mas maganda ang resulta kasi makaka-focus din sila ng kanilang dapat pag-aralan. Pangalawa, napasa na po nung last Congress pa po yung ating NEAP, yung National Educators Academy of the Philippines. Talagang dapat po paigtingin po yun yung implementasyon po nun kasi upskilling po ang hinahanap natin doon. Alam natin ngayon, may teknolohiya na po talaga. Maari po nung time nung una tayong pumasok po sa ating mga paaralan, yung teknolohiya iba na po sa ngayon. Kaya kailangan ng upskilling even in terms of technology. So, isa pa po yun na dapat paigtingin ng ating DepEd, yung mga courses sa NEAP po natin. Congressman, one last question. Ano naman po ang nakikita ninyong kahalagahan nitong Tara, Basa, tutoring program ng DSWD? Yes. Alam niyo po, una-una, no? In summary po, tinarget po nung Tara Basa program would be, pinilot po nila sa NCR ito. Ang tinarget po nila
tiningnan po nila yung nag-test sila nung grade 1, tiningnan po ng DepEd sino po dito yung medyo non-readers ang tawag po nila o struggling readers. Naka-identify po sila dito ng I think about 160,000 ang na-target nila, those going to grade 2. Ang ginawa po ng DSWD, nag-propose sa DepEd na kukuha muna tayo ng tutors, parang it's a 20-day program kung saan tututukan ng isang 3rd o 4th year college student na nag-aaral po ng education sa ating mga kolehiyo. May 10 silang learner na kasama po dun sa struggling or non-reader. Tututukan nila ng 20 days para nakatutok rin sila sa reading skills lang po, reading comprehension po. At base po sa sinabi po sa ating kahapon ng DepEd at DSWD, ay very significant naman po yung na-improve from non-readers, naging readers, from struggling readers, naging readers, at meron rin po umabot ng grade level readers. Of course, pinapaalala rin po sa atin ng DepEd na hindi naman lang solely ito yung na-launch. Kasi meron din po talagang yung matatag curriculum, medyo nag-adjust rin sa ating DepEd schools. Pero nakita po natin yung value nung pagtutulungan unang-una ng mga departamento natin. Pangalawa, yung pagtutok sa functional literacy. At pangatlo po, may involvement po dito yung mga magulang. Nagkaroon rin po ng mga workshop ang ginawa rin po ng DSWD at DepEd para ma-impart rin po sa ating mga magulang kahalagahan po nitong reading comprehension. Okay, maraming salamat po sa inyong oras. Pasig City Representative Roman Romulo, ang chairman ng House Committee on Basic Education and Culture. Happy holidays, sir. Yes, happy holidays, Nina, and have a good day ahead. Thank you.